na laman po ng social media. Facebook, Reels, TikTok, YouTube, all over social media ang issue tungkol sa September 23. Rapture na? Ako'y nagtatanong lang. Hindi ko sinasabing rapture na. Hindi ko rin sinasabing rapture na. Magkaiba po yun. Pag magkakaiba ang tono, magkakaiba po ang kahulugan. Kaya dito po sa araw na ito, ay ating pag-uusapan ang issue na ito. September 23, rapture na? Pag-uusapan po natin anong basihan ng mga naniniwala dito. Ano ang basis? Saan sila humuhugot? Anong pinagbabasihan po nila? Bakit sila nag-come up ng date na September 23? Hindi po ako naniniwala na September 23 ay rapture na. Ang rapture ay pwedeng mangyari anytime. Pwede pong 21, 22, 23. Pwedeng magkataon tumama ng 23. At kung sakali mag-rapture ng 23, hindi dahil tama sila, kundi dahil yun talaga yung natapat na petsa ayon sa itinakda ng Diyos. Pero hindi dahil nahulaan nila, dahil walang makakahula. Ngayon, pwedeng maganap yan habang nagsasalita ako. Pwedeng maganap yan mamayang gabi, pwede bukas, pwedeng sa susunod na buwan, susunod na taon. Ang alam ko lang, walang nakakaalam ng eksaktong petsa, pero alam ko malapit na. Dahil may mga sinyales na ito'y nagpapahiwatig malapit na. Isa sa maliwanag na sinyales na sinabi ni Apostol Pablo, ang pagbabalik ng Panginoon sa makatwid baga ay ang rapture, katulad ng babae na magsisilang ng sanggol. May mga sinyalis po ba? Makinig mga nanay, yung mga nagdalang tao na at nagsilang. May sinyalis po ba pag malapit ng manganak ang babae? Pero hindi niya matutukoy ang eksaktong araw at oras. Di ba kuminsan nagugulat? Ang expected date ay ito, pero nanganak bago? Sumagot kayong mga nanay. Is it possible na ang due date ay nakatakda na, pero manganak po siya bago yung due date? Sumagot din yung mga nanay. Is it also possible na lumagpas yung araw sa due date? Kita nyo na? Yun na sabi ni Pablo. Kaya hindi mo pwedeng sabihin ang eksaktong petsa. Pero pwede mong makapa, pwede mong mahalata, pwede mong maramdaman. Naku, super lapit na. Kasi may mga sinyales. Pero yung eksaktong oras, puputok ang patubigan at lalabas ang bata sa sinapupunan, walang makakapagsabi. Sabi ni Pablo, ang rapture ay katulad ng babaeng magsisilang ng sanggol. Having said that, saan sila nanggagaling? Bakit sila nag-come up ng September 23? Ipapakita ko po sa inyo ang pinanggagalingan nila. I will be very, very fair sa aking presentation. I spent lots of hours of study and prayer. And even last night, I slept about 2 o'clock in the morning just to make sure that everything is right. I ask God for wisdom sapagkat ang message na ito is broadcast. Hindi ako naniniwala na may eksaktong petsa na naalam ang tao tungkol sa rapture. Pero kailangan nating makita kung saan sila nanggagaling. What is the basis of those who believe that the rapture will take place on September 23? What is so special about September 23? Anong basihan? Ipapakita ko po sa inyo. The best way to do this
is for us to understand the 7 feasts of the Jews, known as 7 Jewish festivals. Dahil dito sila nanggagaling. You can see this on your screen. Ipapakita ko po sa inyo kung saan sila nanggagaling. Dahil makikita nyo po sa screen, yun pong 7 feasts. May asterisk po yun. Nakascatter po yan. Mamaya iisa-isahin po natin. Yun po yung Passover, unleavened bread, first fruits, Pentecost, trumpets, Day of Atonement, and number 7, tabernacles. Yan po yung 7 na pista ng mga Hudyo. Dito po sila nanggagaling. Ngayon, kung ang mga tao hindi naiintindihan ang 7 pista na ito, ay agad magiging mapaghusga. Kaya kailangan muna nating tignan kung saan nanggagaling. Huwag maging presumptuous, lalo na sa judgment, dahil baka may pinaguhugutan sila, hindi mo lang naiintindihan, and we need to study. So, iisa-isahin po natin. Ang una po ay ang Passover. Ang Passover po sa Hebrew ay Pesach. Ito po ang unang pista ng mga Hudyo. Ginawa po nila ito ng araw, ng gabi, bago sila lumabas doon po sa Egypt papuntang Promised Land. Yun po ang tawag ay Passover or Pesach sa wikang Hebreo. Jesus died exactly on the day of Passover. Listen, he cannot die any given day. He has to fulfill exact day of the Passover for him to be the Passover lamb. Kasi sabi sa 1 Corinthians 5:7, siya po ay Passover lamb. Dahil siya po yung Passover lamb, siya po ay kailangan mamatay sa araw ng Passover. Listen up, hindi siya pwedeng mamatay bago ang Passover, hindi siya pwedeng mamatay pagkatapos ng Passover. Dahil kailangan niyang i-fulfill ang kanya pong kamatayan on the exact day of the Passover. He has to fulfill every detail of it. Wala po akong enough time to fully discuss with you yung detalye ng Passover because that in itself is a long discussion. Series na po yun. Binibigyan ko lang kayo ng overview. Doon po sa templo, nung ito po'y ma-establish na, meron pong 2 schedule ng pag-o-offer ng sacrifice. Now, you can see this on your screen. Yan po yung morning sacrifice at yung evening sacrifice. Ang unang schedule ay 9 a.m. Ang susunod na schedule ay 3 p.m. Dahil si Jesus po ang Passover lamb, kailangan pong i-fulfill ang exact detail na ito. Ang unang schedule ay 9 a.m. I'll show you the verse. Mark 15:25. It was 9 o'clock in the morning when they crucified him. Hindi po yan tsamba. Kailangan siyang ipako ng alas 9 ng umaga para mapulpil po niya na ang morning sacrifice ay 9 a.m. Mark chapter 15, verse 34. Then at 3 o'clock, Jesus called out with a loud voice, Eloi, Eloi, lama sabachthani, which means, my God, why have you abandoned me? Then Jesus uttered another loud cry, and he breathed his last. He died at 3 o'clock p.m. He was crucified 9 a.m. You can see this on your screen. He was crucified 9 a.m. and he died 3
3 p.m. How many hours? 6 hours, right? 6 is the number of man. He did this for us. Tinupad niya eksakto kung ano hinihingi po ng Passover details. Si Jesus ay namatay Thursday, hindi po Friday. Ang nakagis na natin sa religion, Friday po siya namatay. Ang pinakamabilis na interpretation po nila ay ito. Dahil kailangan ibaba ang katawan ni Jesus mula sa krus dahil paparating na ang Sabat. Dahil ang Sabat ay nagsisimula ng 6:00 ng gabi ng Biyernes. Dahil po ang bilang ng oras ng mga Hudyo ay sunset, hindi sunrise. Kaya paglubog ng araw ng Friday, Sabat na po yun. At yun ay tatagal hanggang Sabado ng 6:00 din ng hapon. From sunset to sunset. Dahil nabasa po nila, paparating na ang Sabat, agad pumasok sa isip po nila na ang susunod na araw ay Sabado at siya'y namatay ng Biyernes. You have a big problem if you embrace that. Dahil pag inakap nyo po yun, lalabas si Jesus ay nasa libingan 2 araw at 2 gabi lang. And we have a problem. Dahil ang sinyales ng tunay na Mesyas ay katulad ng kay Jonah. 3 araw at 3 gabi sa loob ng malaking isda, ang anak ng tao ay 3 araw at 3 gabi sa libingan. Kaya hindi siya pwedeng mamatay ng Biyernes. Ako'y naniniwala na matay po siya ng Huwebes. Pero paano natin i-resolve yung problem ng Sabbath is coming? Kung namatay po siya ng Thursday, sakto po yun. 3 nights and 3 days. By the way, yung day po dyan ay hindi po day na 24 hours. Yun po ay morning. 3 nights and 3 mornings. Dahil kung ang day na binanggit dyan ay 24-hour day, you don't have to mention the night. Dahil ang 24-hour day, kasama na po ba ang gabi? Yes. So hindi mo kailangan i-mention ng night. Sabihin mo lang 3 days, equivalent to 24 hours, kasama na po ba ang gabi? Sa makatwid, yung sinabing 3 days, ay 3 mornings. Yung 3 nights, 3 evenings. Magbilang tayo. Kung namatay po siya ng Thursday, pagpasok po ng 3 p.m. siya namatay, correct? Remember, anong oras siya namatay? Pagdating ng gabi, Thursday night, 1 night. Friday night, 2nd night. Saturday night, 3 nights. Kompleto ang 3 gabi. Tingnan natin kung kompleto ang morning. Dahil siya'y namatay ng Thursday, Friday morning, 1 morning. Saturday morning, 2nd morning. Sunday morning, 3rd morning. He rose from the dead. So kompleto. Merong 3 nights, merong po 3 mornings. Hindi ho yan ang nakagisnan natin. Ang nakagisnan po ninyo ay Biyernes Santo, bawal maligo. Sabi naman ng iba, hindi na mahalaga kung nung araw siya namatay. Ang mahalaga na lang siya'y namatay. Not exactly. Kung ang pinag-uusapan natin ay ang totoong tagapagligtas, mahalagang alam natin kung tama na siya yung tinutukoy na tagapagligtas. Dahil ang tagapagligtas ng Biblia ay 3 araw, 3 gabi. 3 umaga at 3 gabi
sa libingan. Ngayon, hindi pa natin nare-resolve yung Sabbath. Kasi Sabbath is coming. We need to resolve that. Kasi yun lang ang basis ng religion. Na sa Bible po, meron pong maraming klase ng Sabbath. Meron pong regular Sabbath which happens every Saturday. Friday evening up to Saturday evening Sabbath. Tawag dyan regular Sabbath. Pero this one is not regular Sabbath. How do you know, Bishop? This is holiday. Passover peace. So hindi ito ordinary Sabbath. I'll show you the verse. John 19:31. Now it was the day of preparation. Ang day of preparation is the day before the Sabbath. It was the day of preparation, and the next day was to be a what? Special Sabbath. The day Jesus died is the day of Passover. The next day is a special Sabbath. Mga kapatid, ang susunod na araw ay Sabbath, pero hindi regular Sabbath. Special Sabbath. Ang special Sabbath, mga kapatid, ay not necessarily papatak ng Sabado. Depende po sa petsa kung kailan tatama. Parang sa atin, yung Christmas. Di ba, December 25, nag-iiba po ba ang araw kung saan tatama? Ang special Sabbath, kung saan tatama yun. That is considered special Sabbath. Ang hindi nagbabago yung regular Sabbath, na yun ay tuwing Sabado, weekly, ginagawa po nila. Now, look at the verse. Because the Jews did not want the bodies left on the crosses during the Sabbath, they asked Pilate to have the legs broken and the bodies taken down. Why? Because Sabbath is coming. Regular or special? Special Sabbath. Yung dalawang salarin, binali ang buto. Pero nung si Jesus na, dahil naibigay niya na ang kanyang spirit at siya'y namatay na, nakita ng sundalo, patay na, hindi na binali ang buto. Which is very significant. Dahil nakahula sa Biblia, walang buto na mababali sa kanya. Pero sinibat ang kanyang tagiliran, nakahula din sa Biblia, sisibatin ang kanyang tagiliran. Lumabas ang tubig at dugo. Mga kapatid, ito po'y hindi tsamba. Ito po ay eksakto ayon sa inihuhula ng propesiya. Si Jesus ay hindi po pwedeng mamatay ng kahit anong araw. Metikuloso at istriktong tinupad ni Jesus ang unang pista, the feast of the Passover. Why? Because Jesus is the Passover Lamb. I wish I have even more time to fully develop that. Meron po kong ebook na isinulat, ang title, The Day Jesus Died. Pinaliwanag ko po rito ang pista ng Pasko o the Feast of the Passover, how it is related to the death of Jesus. Na bakit po ko nagsusupply ng mga reading materials? Kasi wala po tayong enough time to fully discuss everything. Kapag tinuloy-tuloy po natin ang discussion na ito, aabutin tayo ng rapture. Matagal po yan. Eh meron pa kayong gagawin mamayang hapon, meron pa kayong gagawin bukas. Ang iba sa inyo may mga inaasikaso pa. Kaya please get the ebook, read, and dagdagan natin ang ating mga kaalaman para hindi tayo nalilin lang ng relihiyon. Ang susunod na pista ay ang pista ng tinapay na walang lebadura. Na, tuturo ko na po sa inyo dito sa screen. You can see. Ito po yung una, Passover, Christ's death. This is number 1. Ang susunod, ito po, unleavened bread. Ito po ay tumutukoy naman sa pagkalibing ng Panginoon. Dahil nung siya'y namatay, siya po ay inilibing. Unleavened bread. Sa Hebreo po yan ay kad ha matzot. Yan po ang salitang Hebreo.
Kag, meaning feast. Ha, meaning da. Matsot, from the word matza, bread. Kaya ito po'y pista ng tinapay na walang lebadura. 7 araw po ang pista na ito. At sa pista na ito, bawal kumain ng tinapay na mayroong lebadura. Ang kinakain nila ay tinapay na walang lebadura. At lahat ng lebadura sa loob ng bahay nila for 7 days, inilalabas ng bahay. Napakahigpit po nitong pagsasakatuparan ng pista na ito. Sa araw na ito, sila po'y kakain ng matza, kasama po ng inihaw na tupa at mapait na gulay. Tagtatatlong tinapay ang bawat isa. Magkakapatong ang 3 tinapay. Kukunin po yung tinapay na nasa gitna, ito po'y hatiin sa 2. Ang kalahati po ay ilalagay po sa telang puti. Ito po ay ititiklop at itatago. Habang sila'y kumakain, kakainin nila ang 2.5 tinapay, kasama po ng inihaw na tupa at mapait na gulay. Ang tawag po doon sa itinagong tinapay, sa Hebreong salita po nila ay apikoman. Apikoman. Ang literal ibig sabihin ay dessert. Yung kinakain natin pagkatapos kumain, minatamis. Dessert. Parang hindi nyo alam kung ano yung dessert. Dessert. Pagkatapos nilang kumain, kukunin po yung tinapay na itinago at yun ang huli nilang kakainin. Ganon kametikuloso at detalyado ang pagsasagawa ng pista na ito. Yun pong tinapay na binalot ng puting tela ay kumakatawan sa katawan ni Kristong binalot nang siya'y mamatay. The peace represent the burial of Christ. The unleavened bread, kaghamatsot, represents the burial of Jesus. Siya po yung bread of life. Jesus said, I am the bread of life. Siya po yung binalot. Kaya ang representation po niyan ay burial. Number 3, you can see this on your screen. The piece of first fruits. Ito na. Balikan natin. So ito po, naganap na. Tapos na po yung number 1. Namatay na po si Jesus. Ito po, inilibing siya. Tapos na rin po yan. Yan po yung piece of the unleavened bread. Ang pangatlo ay ang piece of first fruits. Ito yan. Tumutukoy naman po yan sa Christ's resurrection. Ang kanyang muling pagkabuhay. Sa Hebreo, ang salitang ginamit dyan ay Yom HaBikurim. Ang Yom ay day, yung Ha, nabanggit ko na kanina, da, at yung Bikurim, first fruits. Pista ng unang mga bunga. Piece of the first fruits. This refers to Jesus' resurrection being the first fruit of resurrection. Dahil siya yung unang bunga ng muling pagkabuhay, dahil magkakaroon ng susunod na bunga. Yung po yung sa kanyang pagbabalik, ang mga nangamatay kay Kristo muling bubuhayin. Pero si Jesus ang unang binuhay maguli. Anong pagkakaiba ng resurrection sa resuscitation? Ang resuscitation, nabuhay ka, pero namatay ka uli. Katulad ng kay Lazaro. Si Lazaro po'y patay 4 araw, pero binuhay. Pero namatay po ba uli si Lazaro? Kaya hindi po yun resurrection. Ang resurrection ay kapag binuhay, hindi na mamamatay kailanman.
Si Jesus, nung siya'y nabuhay, hindi na po siya namatay at siya'y buhay magpakailan, kailan paman. Amen. Ganon din sa muling pagbabalik ng Panginoong Hesus. Ang mga nangamatay ay bubuhayin at hindi na mamamatay kailan paman. Pero si Jesus ang buena mano, first fruit, siya yung buena mano ng resurrection. Kailan naganap po yan? On the feast of Yom HaBikurim. Kailan po yan? Sunday. Ginagawa po ang pista na ito linggo pagkatapos ng Passover. Kailan po namatay si Jesus? Passover. Ang susunod po, siya'y inilibing. Ang susunod na pista, pangatlo, ay ang pista ng unang mga bunga. Yan ay ginaganap ng Sunday after the Passover. Hindi ho tsamba yan. Yan po'y mahigpit, metikuloso, istriktong kailangan masunod for Him to be the true Christ. Hindi pwedeng sumablay. Sablay talo po yan. Pag sumablay po dyan kahit kaunti lang, He will be the false Messiah. For Him to be the true Messiah, He has to fulfill the exact rudiments, exact instruction, and details of the law. At ito pong mga pistang ito ay nakasulat sa kautusan. I wish I have even more time to fully develop this. Pero meron po akong e-book na isinulat. Ang title, The Day Jesus Rose Again. Discuss ko po rito ang Yom HaBikurim. Yung pong araw na siya'y muling nabuhay. I wish I have even more time. It's a very, very powerful learning. Alam nyo, yung iba binabanggit lang resurrection tuwing Easter Sunday. It should not be. It should be part of our faith. Dahil kung si Jesus ay namatay at hindi siya muling nabuhay, ang ating pananampalataya ay walang kabuluhan. Kaya lang makabuluhan ang pananampalataya na ito sapagkat ang ating Panginoong Jesus ay namatay, inilibing at muling nabuhay at buhay, buhay, buhay magpakailan-kailan paman. Shout amen. Now look at the screen again. Ang pang-apat ay ang pista ng Pentecost. Now, look at the screen again. Go back to the diagram. Makita nyo po muna yung diagram. Unang pista, Passover. Tapos na? Naganap na. Anong sumunod na pista? Unleavened bread. Tapos na? Yes. Ano po ang pangatlong pista? First fruits. Naganap na? Tapos na. So yung unang tatlo ay tapos na. Ang pang-apat po ay ang Pentecost. It represents the Holy Spirit and the church. Now, bakit mahalaga po itong Pentecost? Ipaliwanag ko po muna sa inyo. Ang Hebreong salitang ginamit po dyan ay Shabuot. Shabuot. Ang literal meaning ng Shabuot ay weeks. Mga linggo. Weeks. Meron pong 7 weeks. Now, let's do the math. How many days are 7 weeks? Toot, 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 toot. 49! Thanks to my calculator. 49. 49 weeks. Anong susunod sa 49? 50. Because Pentecost is the 50th day after the Passover. Dahil ang salita pong Pentecost sa Griego ay magkasamang salita na pinagsama po, Pentecoste. Yung Pente, 5. Yung Coste ay tent or ibig sabihin multiple of 10. Tent
or multiple of 10. So let's do the math. 5 times 10. 50th day after the Passover is the day of Pentecost. Ito po'y mahalaga. Kasi mismo si Jesus ang nagbigay ng prophecy na pag alis niya, ipapadala ang banal na spirito. Remember that? So, it was the fulfillment. Isa pang prophecy ni Jesus, bago po siya namatay at muling nabuhay, sabi niya, I will build my church. So, yung pong pagbaba ng Holy Spirit ay kasabay din ng kapanganakan ng church on the day of Pentecost. So, let's do the math. Yung unang 4, tapos na. Kung 7 at nagawa na ang 4, ilan na lang ang natitira? 3. We are more than halfway. That's why I told you, it's very near. Kasi 3 na lang ang tutuparin dun po sa 7 pista. Now, let's look at the screen again. Makikita po ninyo. Yung unang 4, ano po yung una? Passover. Ano po yung pangalawa? Unleavened bread. Now, let's do this. Sabay-sabay. Para alam natin lahat tayo ay natututo. Ano yung number 1? Passover. Number 2? Number 3? Number 4? Itong 4 po na ito ay tapos na. Ang susunod po na pista ay ang trumpets. Feast of the Trumpets. Yan po ang susunod na pista. Feast of the Trumpets. Sa Hebreo, yan po ay Yom Teruah. Yom Teruah. Again, familiar na kayo sa Yom, day. Yom meaning day. Teruah, trumpet blast. Pag-ihip ng trompeta. Trumpet blast. Yom Teruah. Sa araw po ng pista na yan, hihipan po yung shofar, yun pong ram's horn. Malakas. Ng 100 beses. At doon sa pang-100, yun po yung pinakamalakas at pinakamahaba. Yun po ang pista ng mga trompeta. Dito po nila ini-equate ang rapture. Kasi may nabasa sila sa Bible na sa rapture merong pag-ihip ng trompeta. So they do the equation dahil ang pista ng mga trompeta, tapos ang rapture ay may nabanggit na trompeta, ito daw ang tinutukoy na rapture. I'll show you the verse kung saan sila nanggagaling. Again, I am presenting to you kung saan sila nanggagaling, bakit merong September 23. 1 Corinthians 15:51 hanggang 52. Listen, I tell you a mystery. We will not all sleep, meaning we will not all die, but we will all be changed in a flash, in a twinkling of an eye. At the last trumpet, for the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Yung mga namatay, bubuhayin, at yung mga inabutang buhay, babaguhin, sasalubungin ng Panginoon sa himpapawid. Ito na ang rapture. Kaya ho, ang susunod na event ay ang Feast of Trumpets, at ito ay ang rapture. 1 Thessalonians chapter 4 verse 16 to 17. By the way, pag napag-uusapan ng rapture, ang mga key passages ay 1 Corinthians 15 at saka ang 1 Thessalonians chapter 4. Diyan lang po na-discuss ang rapture. Hindi po sa anumang passages ng Scripture. For the Lord Himself will come down from heaven with a loud command, with the voice of the archangel, and with what? Trumpet call of God, and the dead in Christ will rise first. 17. After that,
After the resurrection, the dead in Christ will rise first. Then after that, we who are still alive and are left will be caught up together with them in the cloud to meet the Lord in the air, and so we will be with the Lord forever. Yung pong caught up, ang ginamit na Greek word po dyan ay harpazo. Harpazo. Kasi yung iba na hindi naniniwala sa rapture, ay matigas ang argumento. Wala naman ako nabasa sa Bible na rapture. Rapture kayo. Wala naman sa Bible ang rapture. Baka hinahanap niya yung word na rapture. Wala nga po. Kasi ang ginamit po sa Greek ay harpazo. Ang translation po ay caught up. Pero sa Latin po, ang harpazo ay rapturo. Rapturo. That's where we get the English word rapture. Rapturo, Latin, English rapture. For the dead in Christ will rise first, and we who are still alive will be caught up, will be raptured, and to meet the Lord in the air. Pero anong sinyales? Merong blowing of trumpets. Now, saan sila nanggagaling? Ito na. Ipapakita ko sa inyo. Look at the screen. Dito po sila nanggagaling. Pinetsahan po nila ito ng September 23. Trumpets, the rapture, dito po sila pumetsa. Bakit po sila nagpetsa ng September 23? Birthday ba nila yan? Gaano kahalaga yung September 23 para sa kanila? Dahil po sa Israel, sa September 22, 23, and 24, magkakaroon ng pista ng mga trompeta. Ang tawag po dyan, mga kapatid, ay Yom Teruah, or sa iba, ang tawag ay Rosh Hashanah, which means new beginning o new year. Di ba iba ang New Year natin sa New Year ng mga Chinese? Meron ding New Year ang mga Hudyo. Mag-New Year po sila sa Rosh Hashanah sa September 22, 23, 24. Tinamaan yung 23. Kaya sabi nila, dito na magra-rapture. Now, makinig maigi, sapagkat yun ang kanila pong paniniwala. I'll show you. The Feast of Trumpets, also known as Rosh Hashanah or Yom Teruah, is a Jewish holiday that begins at sundown on Monday, September 22, 2025, and concludes at nightfall on Wednesday, September 24, 2025. This two-day celebration marks the Jewish New Year and is characterized by blowing of the shofar. Ano po ito? Ram's horn. Special prayers and traditions of eating sweet foods like apples and honey to symbolize wishes for a sweet year. Kaya ho sila nag-come up ng 23 ay sapagkat magkakaroon ng pista ng mga trompeta sa September 22, 23, and 24 sa Israel. Dahil ang paniwala nila, kung eksaktong natupad yung unang apat, dapat matupad din yung panlima sa eksaktong petsa or eksaktong pista, the Feast of Trumpets. Meron po ipapakita sa inyo mga dates. Look at the script, look at the screen. Ang makikita niyo po ng mga dates ay September 6, 1994, September 11, 1999, September 12 to 13, 1988. Yang unang tatlo po na yan ay famous. But the most famous of the three ay yun pong September 12 to 13, 1988. Dahil dito po inilabas ni Edgar Weisnant ang kanyang libro, ang pamagat, 88 Reasons Why Rapture Will Be in 1988.
Di ko alam kung tao na kayo noong 1988. Pero tingin ko sa itsura nyo, tao na kayo noong 1988. Pero yung mga hindi pa pinanganak, wala kayong kamalay-malay dahil hindi nyo alam anong meron dyan sa 1988. Baka ang kilala nyo lang ay si Dora the Explorer at kung sino man ang mga kilala nyo, pero hindi nyo alam anong meron. Lumabas po noong 1988, ito pong libro na ito. Kaya kumalat, kumita ng gusto itong si Edgar Wiesnant sa mga publication po niya dahil 1988 mag-rapture na. Ang daming bumili ng kanyang libro. Hindi ko nga lang nakuha kung magkano ang kanyang kinita. I'm trying to research that kahapon pero nakalimutan ko Sana kagabi na-check ko. Pero ang laki ng kinita po niya dyan sa libro na yan. Pero hindi nangyari. Kasi nandito pa tayo So hindi nangyari. Sumubok pa uli siya. Meron pa siya uli. Nakikita niyo po sa inyong screen. Sumubok uli. Ginawa niya from 1988, 89. Hindi pa rin natuto. 93, 94. Nasaan na ngayon itong si Edgar Wiesnant? By the way, he is not very wise. Wiesnant ang kanyang apelido. Patay na po ito. May 16, 2001 namatay, 69 years old. Nakamatayan niya na ang panghuhula sa rapture. Hindi nangyari. Now, go back to the screen. September 6, September 11, September 12, 13, September 23, 2017. Ano yung susunod? Ano yung panlima? September 23, 2025. Alam niyo po ba kung anong pagkakatulad ng 5 petsa na ito? They all have something in common. They base their prediction on the peace of the trumpets. Ito po, abangan nyo. Pag sumablay po ito, at malamang ay sasablay nga ito, abangan nyo next year, meron na naman. September 11 to 13, 2026. Pag sumablay yan, 2027, uulit yan. Pag sumablay yan, 2028, sasabay yan sa presidential election. Now, what I'm saying is this. Bakit ho sila nagka-come up ng date? Kasi nga, ang kinakapa nila ay yun pong Peace of the Trumpets. Na doon daw magra-rapture para sakto. Ganyan ang maririnig nyo. Saktong-sakto Hindi pwedeng hindi mangyari. Kasi Passover, unleavened bread, first fruits, tapos Pentecost na tupad So ang susunod, ito na. Hindi ho titigil yan. Hindi maglulubay hanggang hindi nila maintindihan itong bagay na ito. Rapture is not part of the 7 Jewish feasts. Because rapture is a mystery. Hindi nyo makikita ang rapture doon sa 7 P's. I'll show you. 1 Corinthians 15:51 to 52. Listen, I tell you ang subject po ng 51-52 ay rapture. I tell you a mystery. We will not all die. We will not all sleep, meaning die. But we will all be in a flash, in a twinkling of an eye, at the last trump. For the trumpet will sound, and the dead will be raised imperishable, and we will be changed. Ang Greek word po ng mystery ay mysterion, meaning never heard. Isa pang meaning, not part of the natural understanding. Alam nyo kung saan sila nagkakamali? Inilalagay nila yung rapture dun sa equation ng 7 P's, which is not part of the 7 P's. Kasi hindi po para sa mga Hudyo ang rapture. It's for the church.
Church is a mystery. Rapture is a mystery. Paul was, paano natin ma-reconcile yung trumpet? Tama. Pero would you believe na yung tinutukoy ni Paul na trumpet ay yun pong Yom Teruah? I don't think so. Sigurado kung hindi po yun ang tinutukoy ni Paul na trumpet. Bakit? Ang sinulatan niya po ay mga Corinthians and Thessalonians. Who are these people? Jews or Gentiles? Gentiles. Hindi siya pwedeng gumamit ng termino na hindi maiintindihan ng mga Hentil. Kaya hindi niya pwedeng tukuyin ang Yom Teruah sa trumpet referring to the rapture because he was writing to the Gentile believers. Ano kabisap nung trumpet? Bakit may sinabing last trump? Mga kapatid, ang understanding ng mga Gentiles ay yung last trump. It is a call to move forward. Napansin nyo, hindi niya binanggit yung first trump, second trump. Ang binanggit niya yung last trump. Kasi yung last trumpet, pag umihip, meaning time to go. Kaya pag umihip ang trumpeta, ang makakarinig lang po niyan ay ang mga believers. Yung Yom Teruah, madidinig ng lahat ng tao. Ang rapture ay hindi para sa lahat ng tao. Ang rapture ay para lang sa mga believers. Kaya pag tunog ng trumpeta, tayo lang ang makakarinig at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man. Beside ang second coming, not the rapture, ang rapture po hindi bababa si Jesus, doon lang siya sa alapaap, tayong sasalubong, rapture yon. Ang second coming ay si Jesus bababa. Tatapak ang kanyang paa sa bundok ng Olibo. At mahati ito sa gitna. Second coming, mga kapatid, ay bababa ang Panginoon at the height of Battle of Armageddon. Kasi sasagipin niya ang Israel sa kamay ng Antikristo at pagbaba niya mayroong pag-ihip ng trompeta. Yun po yung Yom Teruah. Kasi magaganap yon para sa mga Hudyo. I'll show you. Matthew chapter 24-29. Immediately after the tribulation. Pagkatapos ng tribulation, anong mangyayari bago ang tribulation? Rapture. Rapture, tribulation. After the tribulation of those days, the sun will be darkened and the moon will not give its light. The stars will fall from heaven and the powers of the heavens will be shaken. Verse 30, then the sign of the Son of Man will appear in heaven. And then all the tribes of the earth will mourn, and they will see the Son of Man coming. Look at this, coming on the clouds of heaven with power and great glory. Verse 31. And he will send his angels with a great sound of a trumpet, and they will gather together his elect, referring to the Jews, from the four winds, from one end of heaven to the earth. Kailan po magaganap yan? Sa second coming. Kaya ako'y naniniwala ang Yom Teruah ay magaganap sa second coming, hindi ho sa rapture. Bakit? Sapagkat ang rapture ay hindi para sa mga Hudyo. Ang rapture ay para po sa church. At ang makakarinig lang ng trompeta na ito ay ang mga believers. Pero ang trompeta ng kanyang muling pagbabalik, so loud that the whole world will see him coming from the clouds, and even coming on the clouds with the sound of the great trumpet. Ang second coming ng Panginoon. Now, look at the diagram para makita po ninyo. Inilipat po natin mula po sa rapture, dito po inilagay ang trumpet.
sa second coming. Ito po hindi kasama sa Jewish feast kasi ito po'y mystery referring to the rapture. Ito pong trumpets, Feast of the Trumpets, ay dito lalagay kasi bababa ang Panginoon sa Battle of Armageddon. Ang buong Israel ay napaligiran na po ng pwersa ng Antikristo. Bababa ang Panginoon, lalabanan niya ang Antikristo. Ito po ay magaganap eksakto sa petsa ng Yom Teruah. This is predictable. Now, bakit sinabi ni Jesus walang nakakaalam? Walang nakakaalam dahil bago mangyari yan, magra-rapture muna. You cannot predict this hanggang hindi nagra-rapture. Pero pag nag-rapture na, mapipredict mo na kung kailan ito. Kasi bibilang ka lang ng 7 taon, ang 7 taon ay nahati sa 2, unang kalahati at pangalawang kalahati. Ang pagdating sa pangalawang kalahati, kailangan matayo na ang templo, papasok ang Antikristo sa templo, ng mga Hudyo, idideklara niya ang sarili niyang Kristo, magkakaroon ng paglalaban ng Antikristo at ang mga Hudyo, magkakaroon po ng sigalot, magkakaroon po ng pag-aaway, ipe-persecute na po ang Israel, so forth and so on, hanggang magkukulminate po yan sa Battle of Armageddon. Kaya dito po ang Yom Teruah. Sakto yan. Mangyayari po yan sa Yom Teruah. Yun pong second coming. Hindi po yung rapture. Dahil anong kasunod po ng Yom Teruah? Look at this. Anong kasunod ng Yom Teruah? Day of Yom Kippur. Salvation of Israel. Kaya yan po ang magkasunod. Kasi ang Yom Teruah, 10 days pagkatapos ng Yom Teruah, Yom Kippur. Pagkatapos po niyan, Tabernacles, which is millennial kingdom. Jesus will reign on the earth 1,000 years, making Jerusalem as the capital city of the world. Tabernacle, mananahan na ang Diyos sa mga tao. Na during the millennial kingdom, mayroon pong 2 klase ng tao, natural people and supernatural people. A lot of discussion there. Pag-uusapan po natin yan bago mag-rapture. Now, Day of Atonement, Yom Kippur, Yom Day, Kippur, from the word kapar, ay atonement, the Day of Atonement. And then, nasusunod Feast of Tabernacles, sa Hebrew ay Sukkot, which means the dwelling of God, magdodwell si God dito sa atin, kasama ng mga tao, during the millennial kingdom. Now, let me close. I'm starting to close. Naniniwala po ba tayo, Bishop, sa September 23 rapture? Sinabi ko na kanina, masyado kang makulit. Hindi nga kami naniniwala sa September 23 kung ang basihan po nila ay Yom Teruah. Hindi. Pero posible ba, Bishop, na mag-rapture sa 23? Ang sagot ko ito, laging posible kahit anong araw. Pwede bago mag-23. Pwedeng sa 23. Pwedeng pagkatapos ng 23. Dahil alam ko, kasunod ng 23, 24. Kahit anong araw ay pwede. Pero para iangkas natin ang buong buhay natin, naawa ako doon sa iba, nagkasawa kahit sino lang. Sigurado niyan, pagkalapos ng 23, magbabalikan yan. Ibabalik, topo-topo. Ibabalik. Nagkamali lang na, sorry, tao lang, nagkamali. Akala ko katapusan na ng mundo, etc., etc. Now, mga kapatid, ang rapture ay anytime. Tandaan nyo po sa isip, lagay sa isip. Wala hong sign ng rapture. Wala. Ang mayroong sign ay ang second coming. Hindi ho pwedeng mangyari ang second coming hanggang hindi natutupad ang mga signs. Pero ang rapture, walang hinihintay na sign para matupad. It can happen anytime. Bisa pa natin nasasabing malapit na kung walang sign. Ang lahat ng sign ay nasa second coming.
Ito ang clue. Pag nakikita mo yung sign ng second coming na malapit na, mas malapit kasi mauuna ito ng 7 taon. Kaya ito yung clue. The more nakikita mo, naku, malapit na ang second coming, lalo kang maniwala, mas malapit ang rapture. Tignan nyo, pinag-uusapan na po ngayon ang muling pagtatayo ng templo sa Temple Mount sa Jerusalem. Think about that. May pondo, may budget, may design. Nagpe-prepare na po sila, nagte-train na po sila ng mga priests, etc., etc. Sapagkat naniniwala sila na mangyayari at mangyayari yun. Sabi na, imposible yung matayo. Ang nakatayo ngayon sa Temple Mount ay mosque ng Muslim. Hindi ko alam kung nakapunta na kayo sa Israel. Pero dapat pumunta kayo bago mag-rapture. Kung di pa kayo nakapunta, hindi nyo po ito nakita, sa picture nyo lang nakita. Pero kung makapunta kayo, makita nyo, ang nandun talaga ay mosque ng Muslim. Kaya, matay mong isipin, imposible pumayag ang mga Muslim na alisin ang kanilang mosque at itayo ang templo ng mga Hudyo. Imposible. Makinig po. I like that part. Dahil ang imposible sa tao, posible sa Diyos. Walang imposible sa Diyos. Hindi ko alam kung kailan, hindi ko alam kung paano, pero alam ko, ang Biblia ay salita ng Diyos. Lahat ng naisulat sa salita ng Diyos ay nangyari. Lahat ng naisulat ay mangyayari sapagkat hindi mabibigo ang salita ng Diyos. Shout amen. Kaya ano ngayon ang ating dapat maging ugali patungkol dyan sa mga rapture, 23 September. Let me close by giving you the life application. Number 1, avoid date setting for the rapture. Iwasan nyo na yan. Lalo na, makinig, yung mga kasama ko sa Full Grace, tumigil na kayo dyan sa ganyang klase ng kabaliwan. Pardon the expression. Tigilan nyo na po ang pagseset ng date. Avoid date setting for the rapture. Grace teaches us to trust God and to trust God's perfect timing, not human prediction. Our hope rests in Christ's finished work, not in calendars. Huwag masyado ang tiwala sa mga computation, calculation, estimation, at calendars. Huwag, tiwala lang tayo sa salita ng Panginoon. Can you say amen? Number 2, be at peace. You are always ready for the rapture. Huwag sabihin, maganda na kayo, maganda na kayo, maganda na kayo. Lagi kami nakahanda, no? Kayong maganda, baka kayong hindi handa. Pero kami, na tinubos ng tinapos na gawa ni Kristo, lagi kaming nakahanda. Pag tumunog ang trumpeta, sasalubong tayo sa Panginoon, magpakailan-kailan pa man. Be at peace. You're always ready for the rapture. In Christ, your readiness is not based on our efforts, but on His finished work, making you secure in His coming. Walang maiiwan, makinig, walang maiiwan na anak ng Diyos sa rapture. Ang rapture ay hindi premyo ng inyong paglilingkod. Ma-rapture kaya ka, sabi ng mga ibang pastor at bishop, ma-rapture kaya ka kung ikaw ay mainit, maapoy, naglalagablab, nakapapaso, naglilingkod kay Lord, ikaw ay sumasamba, kay nananalangin, higit sa lahat, nagbibigay. Higit sa lahat, nagbibigay. Huwag kalimutan magbigay. Dahil pag di ka nagbibigay, di ka ma-rapture. Grabe yung mga pastor at mga bispo na ganyan magturo. Saan nyo nakuha yan?
Ibig sabihin, masama ka sa rapture dahil sa serbisyo mo, dahil sa works mo. Pinawalang bisa mo na ang tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Ang rapture ay hindi reward. Ang rapture ay culmination ng ating kaligtasan. Makikita na natin ang mukhaan, ang ating tagapagligtas, at mapapasa Panginoon na tayo magpakailan-kailan pa man dahil sa kanyang tinapos na gawa sa krus ng Kalbaryo. Shout amen! Palakpakan, may kasamang hiyawan! Praise God! Number 3, I'll close with this. Continue to share the gospel while waiting for the rapture. Kaysa maubos ang oras nyo, kaka-compute. Kwenta-kwenta, bilang-bilang. Nako, sayang oras nyo dyan. Mag-share na lang kayo ng gospel. Marami pang maliligtas. Dahil kahit hindi mo kwentahin yan, kahit hindi mo malaman ang eksaktong date niyan, tiyak, babalik talaga ang Panginoon at kukunin tayo at mapapasa Panginoon magpakailan-kailan pa man. Shout amen! Huwag masyadong mabighani dating sa mga petsa. Mabighani tayo sa ganda ng tinapos na gawa ni Kristo. Ikwento natin sa iba. Every moment before His return is a precious gift of grace. An opportunity for more people to hear and believe the message of grace. What may seem like a delay is really God's mercy, giving enough time for everyone to receive salvation. Habang yan ay natatagalan, binibigyan ng pagkakataon ng inyong mga kamag-anak na makakilala sa Panginoon. Sabi sa 2 Peter chapter 3 verse 9, God is not willing that any should perish, but all should come to repentance. Kaya habang hindi pa bumabalik ang Panginoon, maging abala tayo sa pagbabahagi ng mabuting balita. Can you say amen? Let's see them again. You can see this on your screen. Basahin natin malakas, sabay-sabay. Amen. Ready? Number 1. Number 2. Number 3. Avoid date setting for the rapture. Avoid. Number 2, be at peace. You're always ready for the rapture. Don't ever worry. You are always ready. 100% ka nang ready because of the finished work of Jesus. Number 3, continue to share the good news, the gospel, while waiting for the rapture. So easy to understand. A, B, C. I intentionally made it that way for you to remember. It is easy to understand. It's not complicated. You don't have to be genius. You don't have to be a scholar. Isang pusong nagmamahal sa Diyos, dahil ang Diyos ang unang nagmahal sa atin, ibinigay niya ang kanyang grasya at biyaya sa atin. Ngayon tayo ligtas na, nananabik tayo sa kanyang muling pagbabalik. Pero habang inihintay natin, gusto natin madagdagan pa ng isa, madagdagan pa ng 2, madagdagan pa ng 3, maakay ko ang kapatid ko, maakay ko ang nanay ko, maakay ko ang kaibigan ko, sapagkat gusto ng Diyos mas marami ang maligtas dahil ang Diyos ay Diyos ng kaligtasan. Palakpakan si Lord. Praise God. The big idea is, in Christ, I am always ready for His return. Come on, what is the big idea? In Christ, I am always ready for His return. Mas malakas pa. In Christ, I am always ready for His return. Are you in Christ? Amen. You are always ready for His return. Of course, we do not want to end the broadcast without giving you the opportunity to receive Jesus today. Be saved. And also be ready for the great day of His return. Anumang oras, anumang araw, pwede bumalik ang Panginoon. Hindi mo napanood ang broadcast na ito ng aksidente. Niloob ng Diyos na marinig mo ito para maintindihan mo na mahal ka ni Jesus, namatay si Jesus sa krus ng Kalbaryo para sa iyo, at iligtas ka, at isama ka sa kanyang muling pagbabalik.
Manalangin tayo ng pagtanggap. Lahat ng narito sa bulwagan na ito, taas natin ang ating dalawang kamay, ipikit natin ang ating mata. Tayo po'y manalangin. Manalangin tayo ng pagtanggap. Sumunod sa panalangin ito at ariin na isang personal na panalangin. Panginoong Hesus, ako po'y makasalanan. Hindi ko po kayang iligtas ang aking sarili. Ako'y mapapahamak ng hiwalay sa iyo. Narinig ko po ang mabuting balita. Ako po'y naniniwala. Tinatanggap kita sa aking puso bilang aking Panginoon at aking tagapagligtas. Salamat po. Pinatawad mo na ang aking mga kasalanan. Isinulat mo na ang aking pangalan sa aklat ng buhay. Sa pangalan ni Jesus, Amen. Ako na lang po mananalangin. Ama, salamat sa lahat ng nanalangin ng pagtanggap. Pinagkakatiwala po namin sila sa iyong kagandahang loob na sila'y lumago sa biyaya at sa bagong natagpuang pananampalataya. Maraming salamat sapagkat ngayon ang araw ng kaligtasan, nagligtas ka sa araw na ito. Pinupuri ka namin at dinadakila sa pangalan ng Panginoon Jesus. Tayong lahat ay magsabi ng palakpakan natin ng malakas ang Panginoon. Praise God. Tayo po'y dumako sa ating banal na komunyon. Kunin po natin ang ating communion elements and let's do this together. Alright, let's do this together mga kabiyaya. Hawak-hawak po natin ang pinakamakapangyarihang simbolo ng tinapos na gawa ni Kristo sa krus ng Kalbaryo. Itong aral na tinanggap ko sa Panginoon at ngayon naman ay binibigay ko sa inyo. Nang gabing siya'y pagkanuloy dumampot siya ng tinapay. Kanyang pinagpira-peraso at kanyang sinabi, ito ang aking katawan na pinagpira-peraso dahil sa inyo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Gayon din naman matapos maghapunan ay kanyang hinawakan ng saro at kanyang sinabi, ito ang saro ng bagong tipan na pinagtibay ng aking dugo. Gawin niyo to bilang pag-alaala sa akin. Sabay-sabay po natin gawin. Ate po taas ang ating dalawang kamay at sumunod po tayo sa panalangin na ito. Aming Ama, maraming salamat po sa aming Panginoong Hesukristo. Panginoong Hesukristo, maraming salamat po sa iyong banal na dugo na iyong itinigis sa krus ng Kalbaryo. Dahil po dito, lahat ng aming kasalanan ay iyon ang pinatawad. Maraming salamat po sa iyong katawan na nabugbog at nasugatan. Dahil po dito, lahat ng aming sakit ay iyon ang pinagaling. Gaya ng nasusulat, sa iyong mga sugat, ako'y magaling na. Ako'y naniniwala, ako'y magaling na. Aking dinideklara, ako'y magaling na. Ako'y malusog, malakas, masigla, pinagpala, pinaburan, at mabubuhay ng mahaba. Sa pangalan ni Jesus, maraming salamat po, Banal na Espiritu, sa iyong kapahayagan sa mensahe ng biyaya. Sa pangalan ng Panginoong Hesus, Amen. Amen. Palakpakan po natin ang Panginoon. Praise God. Isang beses pa, malakas, sabay-sabay. Ano po ang big idea? In Christ, I am always ready for His return. One more time. Mas malakas yung ready talaga. In Christ, I am always ready for His return. Palakpakan natin ang Panginoon. Praise God! Last of all, let me speak to your heart, you who are watching this broadcast. If this broadcast has blessed you, and if not asking too much, I would like you to bless this ministry with your love offering so that together we can reach the world with the message of full grace. And from the bottom of our hearts here at EMI, we would like to say, thank you very much for giving to the Lord.
We'll see you next Sunday, prayerfully on site, but definitely we'll see you again online. Ako po si Bishop Emmy, kasama po si Pastor Jo at ang kabuuan ng The Lord's Community and EMI Broadcast. Maraming thank you. Stay a bit for more announcements. Stay blessed and stay connected. Always remember, in Christ, you are forever Charito!